Ngayong araw nga magpapagupit na muna ako. Gagawin kasi nila ako bukas ng Santo. Kaya kailangan ko magpagupit. Nung fiesta pa dapat to. Ngayon lang din siya natuloy kasi binaha kami sa Pampanga. Sobrang haba na din kasi ng buhok ko. Kaya kailangan ko na din magpagupit. Last ko pang pagupit nito nung nag-escort ako. Nag-commit lang din pala kami ni ate. Kasi malapit lang din yung lugar kung saan ako nagpapagupit. Nagabang na ako ng minibus. At sumakay na kami ni ate. At pagsakay nga namin sa lobby, standing na naman kami. Pero okay lang din naman nakatayo. Kasi medyo malapit lang din kung saan ako nagpapagupit. Dito pala ako palagi nagpapagupit. Kasi alaga rin nila ako dito. Nagpa-schedule na din pala kahapon dito. Kaya diretso na ako dito sa stylist nila. Explain na rin pala sa stylist ni ate kung anong igugupit sa akin. Meron daw kasi siya nakitang gupit. Sa palagay niya babagay sa akin. Di nga niya daw alam kung anong pangalan ng gupit na yon. Kaya i-explain niya na lang kung paano siya gupitin. Nakuha na nga ni kuya kung paano ako gupitin. Nagsimula na rin siya manggupit ng buhok. Ang bilis nga daw humaba ng buhok ko. Kaya kailangan na daw talagang gupitan. Kasi halos din na makita yung mukha ko. Sayang naman yung mukha ko kung hindi ko ipapakita. Chot! Medyo malapit na nga ito matapos. Kasi nararamdaman ko na yung brush sa mukha ko. Malalaman mo kasi talaga natapos ka na kapag nilalagay na sa leg yung baking powder. Charot! Polvo pala yun. Pagkatapos ko nga magupitan, dinadiretso naman ako dito sa loob para ma-shampoo na yung buhok ko. Ang dami ko na daw kasing balakuba kaya kailangan na ma-shampoo. Chot! Kailangan pala ma-shampoo yan para hindi rin matira yung mga maliit na buhok na naiwan. At saka para hindi na rin ako maligo sa bahay. Eto na din pala yung resulta sa pagpapagupit ko kanina. Nakuha naman yung gusto ni ate. Kaya pagkatapos ko magupitan, dumiretso naman ako dito sa loob. At bababa muna daw yung videographer ko. At maiwan muna ako dito sa loob. Yung gagawin pala sa akin dito sa loob, ika-carbon laser daw yung mukha ko. At hetong machine yung gagamitin sa akin. Kapag talaga nakahiga na ako dito, kapag pumapasok na si ma'am, kinakabahan na ako. Kasi papalapit na din siya para tusukin ako ng karayom. Pero okay lang daw, para mapanatili kung bata lang yung mukha ko. Kahit 42 years old na ako. Chawot! Habang ini-inject pala ako ni ma'am, ginagawa naman sa mukha ko, binabarbecue. Medyo malapit na matapos, kaya malapit na din ako ngihawin. Na matapos na ako ngihawin, ay carbon laser pala. Nagpaalam na din ako sa kanila para makababa na. Kasi baka kanina pa naghihintay si ate. Pagbaba ko nga sa coffee shop, naabutan ko siya nagbabasa ng libro. Tumambay nga lang kami ng ilang minuto dito. Tapos umuwi na din kami kasi papalakas na yung ulan. Kinabukasan na pala to. Kaya pagkatapos kong maligo, pinasukat na sa akin yung isusuot ko mamaya. Sutana yata yung tawag nila sa gantong damit. Ito yung sinusuot ng mga sakristan kapag nagsuserve sila sa simbahan. Medyo gusot pa nga yung ibang parte ng tela. Kaya pinlansya na muna ni ate. Pagkatapos nga makapag-ayos namin sa bahay, umalis na din kami para makapunta na ng simbahan. Ilang oras na lang din kasi magsisimula na. Pagpasok ko nga sa loob ng simbahan, pinuntahan ko yung mga kasama ko. Pinapunta ko sa harapan para makapag-picture. Competition din pala to bawat purok. Kaya dito sa barangay namin, naglalaban sila kung sinong mananalo. Kami nga daw yung una magpe-perform. Kaya pinasuot na din sa akin ni ate yung costume na gagamitin ko. Nagkulang nga kami sa oras. Kaya hindi rin na rin ako nalagyan ng balbas. Meron kasi dapat talagang balbas si Apong Ingo. Yun nga lang nagkulang kami sa oras. At baliktad pa nga inalagay ni ating costume. Kaya binaliktad niya para maging maayos na yung pagkakasuot. Shoutout ko na din pala si Porong. Siya kasi yung gumawa dito sa costume. Na matapos na nga malagay lahat, basta din kami kasi ilang minuto na lang magsisimula na. Habang di pa nga nagsisimula, inayusan na nga muna ako ni ate para daw maayos yung mukha ko. At eto na nga yung finished product. Ay, finished look pala. Andito din pala yung idol ko, si Cap Jake Yambaw. Sabi ko, sama siya sa vlog. Kasama ko din pala sa vlog yung pari namin dito sa barangay. Nagpa-picture na ako habang di pa nagsisimula. Naglipas nga ng ilang minuto, pumasok na din kami kasi magsisimula na. Dito pala sa barangay namin, kada fiesta, pinagdidiyong namin si Apong Ingo. Ang ginawa namin ngayong araw, Kalumpang Festival kung tawagin. Ang fiesta pa talaga dapat to. Kaso nga lang nabaha kami dito sa Pampanga. Buti na lang nawala na yung tubig. Kasi natuloy na to. Sa mga oras nga na yan, mukha ko mabait. Kaya bawal muna yung charot. Baka kasi madapa ako dyan. Kaya tinitingnan ko talaga bawat hakbang ko. Pagkatapos nga namin makapag-perform, yung kabilang purok naman yung sumala. Ang galing nga na sa kanila. Kasi meron pang Mama Mary. Ang effort din pala ng mga sumali ngayon. Kaya sobrang deserving din sa mga nanalo. Pinapunta nga ako sa harapan para may interview daw. Una nga pinapasayaw nila ako. Sabi ko hindi ako pwedeng sumayaw. Wala na kasi ako masyadong alam na sayaw ngayon. Lalo na yung mga alam ko may mga kaldag. Nasa simbahan pa naman kami ngayon. Kaya sabi ko sa susunod na lang ako sasayaw. Kaya pagkatapos nun, binigyan na lang nila ako ng award. Yung award na nakuha ko, Best in Charot. Chawot! Na matapos na ngayong Kalumpang Festival, ayun palang dumating si Mama. Ayaw niya kasing iwan yung tindahan. Sa vlog na lang daw siya manunood. Andito din pala yung kaibigan kong vloggeris. Nag-judge siya dito. Sabi ko, papanalunin kami. Chawot! Ayun lang. Bye-bye!